Uy mga boss, huwag kayong mawawala sa video natin at panuorin nyo ng buo. Mabilis ang review lang to sa Aiko Z8 versus Aiko Z9 kung ano bang dapat nating bilhin dahil yung presyo nito halos magkapareho lang, 13,000 pesos, kapag may sale naman nasa 11,000 pesos lang to. At masabi ko ngayon na sulit tong dalawang phone na to this year 2024 kahit na ilang taon pa. Ikumpara natin yung chipset, yung camera, tsaka performance ng dalawang phone na to. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating seryosong sponsor natin. Ang laki ng bayad nito. Guys, kung naghahanap kayo ng prutas sa palengke, bakit hindi natin tikman ng Jello Citrulus o yung Yellow Watermelon? Asin talagang ang sarap nito. Manamis-namis at marami pang benefits. Mayaman to sa vitamin A at C. Asin talagang magiging healthy yung skin mo dito, lalong-lalo na yung immune system natin. Hindi lang siya maganda sa balat natin, antioxidant pa to. At mayaman to sa beta-carotene at protection natin to against sa cancer, pati na rin sa eye disease. At kung gusto nyo matikman tong matamis at masarap na yellow na watermelon, pumunta lang kayo sa malapit na talipapa nyo. Okay guys, pasensya na kayo, binayaran ako ng 50 pesos para i-promote yung yellow watermelon na yun. Pero balik tayo dito sa Vivo Aiko Z8 versus Aiko Z9. Sa Vivo Aiko Z9, dalawang variant to, yung isa nasa global yata at nilabas lang po yun sa India. At ang nireview natin dito sa channel, hindi tayo makakuha sa India, Aiko Z9 na China version. Pero yung China version na to, mas malakas po siya compare dun sa India dahil meron tayong Snapdragon 7 Gen 3 dito. Samantalang sa Aiko Z8, meron tayong MediaTek Dimensity 8200. Talagang palag na palag po sa games. Pero may mga alang-anin po kasi kung anong bibilin nila, kung Aiko Z8 ba o Z9, kung anong malakas at kung anong maganda sa dalawa. Kaya sobrang makakatulong tong video na to at talagang ginamit ko talaga, kaya hindi kayo mag-alala kung anong mapipili natin dito sa dalawang phone na to. Kaya napaka-importante na panoorin nyo ng buo. Magsimula tayo sa build quality. Para sa akin, mas nagugustuhan ko ang Vivo Aiko Z9 pagdating sa build quality kasi yung bandang camera module ng Aiko Z8 medyo magasgas siya at talagang plastic lang po talaga yung camera module niya dun sa gilid. Pero yung salamin ng camera talagang matibay po yan. Pero depende pa rin sa inyo yan kung ano nagugustuhan yung back panel o design ng isang phone nyo. Mas malaki po ng konting-konti lang at mas mabigat ang Aiko Z8 compare natin sa Aiko Z9 dahil meron tayong dimension na 164 samantalang sa Aiko Z9 meron tayong 103 at yung weight naman ng Aiko Z9 200 grams versus dito sa 109.4 pero konting-konti lang naman po yan at meron din silang IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin. Pero ito, mas lamang po ang Aiko Z9 pagdating sa display. Meron tayong AMOLED display with 144Hz na refresh rate versus po dito sa IPS display lang ng Aiko Z8 at meron tayong 120Hz na refresh rate lang. Sa size ng screen, mas malaki po ang Aiko Z9 dahil meron siyang 6.78 inches versus sa size ng Aiko Z8 na medyo may kaliitan, 6.64 inches lang. So sa panonood ng mga movies, Netflix at kung ano-ano pa, TikTok, YouTube, palag na palag po talaga ang Aiko Z9 kasi black is black talaga, maganda yung saturation kahit anong angle, maganda po siyang tignan over dito sa IPS display natin. Pero ito, subjective din to. Merong ayaw sa AMOLED at meron ding ayaw sa IPS. Yan po talaga, depende pa rin sa atin yan kung ano magugustuhan natin. At meron tayong 1.5 resolution sa Aiko Z9 na 1080p lang dito sa Aiko Z8. Pero kung ako yung tatanungin, syempre mas lamang talaga po yung AMOLED display kasi mas malaki ka po siya at naka-AMOLED siya. Yung 120Hz na refresh rate natin sa Aiko Z8 versus dito sa 144Hz dito sa Z9, hindi masyadong kalamangan po talaga yan. Asin talagang parehong-pareho lang yan kahit sa scrolling at kahit na po sa gaming. Pero uulitin ko, may mga taong ayaw sa AMOLED dahil meron silang karanasan sa iba na nagka-AMOLED burn-in, mga ganon, no? Kaya yung mga green line issue naglalabasan na po ngayon. Kaya takot na takot po sila. Mas safe po tayo sa IPS display kung natakot kayo doon. Pero sa panonood ng movies, gusto nyo ma-experience talaga yung AMOLED, dito na po tayo sa Aiko Z9. Pero ulitin ko, depende pa rin po sa inyo yan. Hindi ko kayo mapipigilan sa gusto nyo. At talo dito yung Aiko Z9 pagdating sa storage, mas mabilis po yung storage ng Aiko Z8 dahil meron tayong UFS 3.1 dito sa Aiko Z8 samantalang sa Aiko Z9 naman UFS 2.2 lang. So mas mabilis po ang storage ng Aiko Z8
versus sa iQOO Z9 naman. Then pagdating naman sa battery, napakalaki po ng battery ng iQOO Z9. Meron tayong 6,000 mAh capacity ng battery versus sa iQOO Z8 na 5,000 lang. Imagine mo kanina, di ba, mas mabigat yung iQOO Z8 compare sa iQOO Z9, pero yung battery ng iQOO Z9, 6,000 mAh capacity ng battery, na alam naman natin na mas tatagal po talaga yan. Pero ang lamang naman dito ng iQOO Z8, meron tayong 120 watts na fast charging, samantalang sa iQOO Z9 meron lang tayong 80 watts. Doon talaga na downgrade talaga yung iQOO Z9 pagdating sa charging speed naman natin. So mas importante sa akin yung mabilis na charging compare sa mahinang charging lang. Okay lang naman kasi meron tayong 6,000 mAh capacity ng battery. At masasabi ko na lumamang sa battery nga talaga yung iQOO Z9 pero hindi sa charging speed. Mas mabilis po talaga yung iQOO Z8 dahil meron tayong 120 watts na fast charging. Lumamang din dito ang iQOO Z8 dahil meron tayong 3.5 audio jack dito, samantalang inalis po nila yan sa iQOO Z9. So malaking advantage talaga ng audio jack sa iQOO Z8. Sa mga gusto talaga ng mga audio jack na ayaw sa mga Bluetooth earphones, pwede po tayo dito sa iQOO Z8. Yung fingerprint naman po ng iQOO Z8 sa gilid lang po siya, samantalang sa iQOO Z9 under display na po yung fingerprint scanner natin dito. So kayo na lang pumili kung anong gusto nyo dyan. Pero dito pagdating sa performance, gulong-gulo po yung mga ibang consumer natin kung ano ba talagang malakas, Snapdragon 7 Gen 3 ba ng iQOO Z9 o Dimensity 8200 dito sa iQOO Z8. So dito sa nano review natin, kung mapapansin nyo yung CPU performance, halos magkapantay lang sila. Lumamang lang ng konti dito sa CPU performance yung Dimensity 8200 at sa gaming performance naman talagang pantay lang. Sa battery life naman kahit dun sa iQOO Z9 6,000 tayo, halos pantay lang po sila dito. Bakit? Kasi yung iQOO Z8 IPS display po siya, hindi siya matakaw sa baterya kumpara natin sa iQOO Z9 na naka-AMOLED display. Kaya dito pantay lang po talaga sila, which is yung napansin ko talaga. As in talagang wala pinagbago kahit na nag-gaming ako, same pa rin talaga yung bato o same talaga yung konsumo ng baterya pagdating sa dalawang phone na to. At sa kabuuan, mas lamang po yung Dimensity 8200 compare sa Snapdragon 7 Gen 3, pero konting-konti lang. Eto naman sa actual usage, wala akong masyadong nakitang pinagkaiba kasi nakakapaglaro ako ng mga games na gusto ko. Warzone, Genshin Impact, Mobile Legends at kung ano pa, Farlight 84. Kayang-kaya itong dalawang chipset na to. At ang maganda sa dalawang phone na to, hindi masyadong umiinit kapag naglalaro tayo. Unlike sa mga matas na chipset talaga na Snapdragon 8 Gen 3, mga Dimensity 9300, talagang umiinit yung phone na yon. Pero dito saktong-sakto lang sa Genshin Impact, mga 43 to 44, at kapag may cooler ka pa, parang 39 degrees Celsius na lang yung makukuha natin. At talagang partneran mo lang ng mga phone cooler, kayang-kaya na po to. Pero ang cons naman ng Dimensity 8200, mahirap siya sa mga emulator, samantalang mas palag na palag ang emulator pagdating sa Snapdragon. So Snapdragon 7 Gen 3 tayo sa iQOO Z9 na palag po sa emulator talaga. At yung iba ayaw sa MediaTek at gusto naman sa Qualcomm o Snapdragon, better choice po tayo sa Snapdragon 7 Gen 3 dito sa iQOO Z9. So sa Antutu score, mas malakas nga po yung Antutu score ng Dimensity 8200 na 900,000 points versus naman sa Snapdragon 7 Gen 3 na nakakuha lang ako ng mga 800,000 points, which is okay lang din naman. Sa actual usage naman, hindi mo naman talaga mapapansin yan at pumapalag. At lagi kong sinasabi sa inyo, depende pa rin yan sa optimization ng isang laro. Kung may na nga yung chipset mo, optimize naman yung games mo, mas maganda po yun. At kung malakas nga yung chipset mo, hindi naman optimize yung games, pangit po yun. So ganun lang kasimple. At bago nga lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil narating na natin yung 100,000 subscribers. Sobrang salamat po sa inyo. At road to 200,000 subscriber naman tayo. At sa mga bago sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Kung gusto nyo ng mga honest review na ganito na binabalikan din natin yung mga nakaraan na review, nasa tamang channel po kayo. At lagi ako magiging honest sa inyo at gusto ko na ginagamit talaga tong mga phone na to para saktong-sakto yung detalye at pag nahawakan nyo na, tamang-tama po yung review natin. Hindi tayo nagsinungaling dito o kung ano-ano pa. So walang bullshit sa mga review natin at medyo may konting katarantaduhan lang pero pang entertainment lang naman, di ba? At uulitin ko sa inyo na hindi kayo lugi sa channel natin. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, pagdating naman sa camera, meron tayong 64 megapixel sa iQOO Z8 versus sa 50 megapixel ng iQOO Z9. Pero
yung mga pixel na yan kahit 200 megapixel pa yan, ang pixel na ginagamit lang talaga natin o default na pixel na ginagamit natin 12 megapixel lang kahit anong phone. Kung gusto nyo naman gamitin yung 100 to 50 to 64 pwede rin. Kaso napansin ko kapag ginagamit natin yung matas na pixel na yan, mas lalong nadidegrade pa yung mga features natin. Pero sa default, yan po talaga yung output na mas maganda. Okay, pagdating naman sa dalawang phone na to, akala ko talagang malaki pagkakaiba nila pagdating sa camera. At akala ko lamang dito talaga yung iQOO Z9. Pero sa paningin ko, nung nakita ko talaga, nung pinagkumpara ko, halos pantay lang po sila, konting-konti lang talaga. As in talagang yung dalawang to maganda sa camera. Ang color science ng Vivo talaga sobrang ganda kahit sa mga entry level. Hindi ko alam kung bakit hindi gayahin talaga ng mga ibang brands yun. Sobrang ganda po, may sharpness, saktong-sakto yung details. At ang napansin ko naman dito sa iQOO Z9, mas boosted po yung color niya compare sa iQOO Z8. Konting-konti lang naman. Pero dun sa pagka-green talaga, mapapansin mo na saturated po talaga kumpara sa iQOO Z9. Pero yung details, shadows, tsaka midtone, saktong-sakto sa dalawang phone na to. Sa iQOO Z8, kung gusto mong pumantay yung color dito sa iQOO Z9, itaas mo lang konti yung saturation nito, okay na. As in talagang pareho na sila. Pero ang malaking pinagkaiba talaga pagdating sa video, dahil meron tayong 4K at 60fps pagdating sa iQOO Z8, yun nga lang talaga magalaw po siya. Hindi mo mapapanginabangan talaga yung 4K 60fps kahit na nakakuha tayo dito sa updates. Pero kung kukumpara natin yung 4K at 30fps sa magkabila dito, mas nagugustuhan ko yung kulay naman ng iQOO Z8 compare sa iQOO Z9. Kasi yung color sa iQOO Z8 mas talagang may color na nawala dito sa iQOO Z9. So kung mapapansin nyo, mas maganda po yung kulay ng iQOO Z8 compare sa iQOO Z9. Yan yung napansin ko. At pareho lang din sila na stable. Yan yung maganda sa mga phone na to. Talagang maladala mo kahit na maglalakad tayo, stable po yung mga videos na makukuha natin sa dalawang phone na to. Okay, yung cons ng dalawang phone na to, wala lang siguro tayong bypass charging. Pero kung pipili ako sa dalawa, hindi ako talaga makapili. Kasi sa camera, alas pantay lang sila. Napakaganda ng mga camera ng dalawang phone na to. Sa performance, konting-konti lang yung lamang. Siguro sa display, mas pipiliin ko siguro yung AMOLED compare sa IPS. At laging nakadepende po sa inyo kung ano yung mga gusto nyo. Kung AMOLED o IPS lang. Pero magkakatuloy din sa MediaTek tsaka Qualcomm kung gusto nyo sa Qualcomm o mas gusto nyo sa MediaTek. Sa mga gusto sa emulator, hindi nila pipiliin talaga yung MediaTek, mas pipiliin nila yung Snapdragon o Qualcomm. Pero kayo, ano ba nagugustuhan nyo? Gusto ko malaman sa comment section kung team IPS ba kayo o team AMOLED o kaya team MediaTek o team Qualcomm. So comment down below lang po. So I hope na nakatulong tong video na to. Talagang maikli lang siya. At gusto kong pasalamatan yung mga nasa premiere natin sa mga sumusuporta. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na po. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap